Speaking of nawawalang 50 million sa loob ng PCO at ang natanggal si Jay Ruiz at namamayagpag si Auntie Claire at may kumalat na, hindi mo may kumalat na conversation. Hindi ko alam kung si Auntie Claire yun. Basta may kausap siyang vlogger, no? So hindi natin alam kung si Auntie Claire. Pero eto na, medyo dumudugtong-dugtong. So pakinggan naman natin, kung si Auntie Claire ay hindi fake news. Okay, bago natin simulan, lagay niyo dyan. Fake news ba si Auntie Claire? Oo o hindi. Sige, tatingin ninyo. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinahil. Opo. Kasi sinabi na lumabas na basa ko na lang, I resign out of delicadeza. Oh, kita mo, Claire? Bastos ka talaga. Nanghihimaso ka pa, pilingera kang kapatid ng mga Marcos. Bastos ka pa dahil fake news ka. Tingnan mo. Ang sabi nila, Claire, nag-resign daw si ES Bersamin, dating ES Bersamin. Hindi po nag-resign. Tinanggal siya. Oh. Kung ako sa iyo, ES, tell all ko na. Si Montulpo na, nilaglag na rin kayo. Ikaw, Saldi ko nagsalita na. Ikaw bilang dating justice ng korte, siguro naman meron kang paninindigan sa batas. Bersamin, baka naman pwede kang mag-tell all na. Ngayon nagkakalaglagan kasi pumalag na siya Pwede namang nag-resign si Bersamin. Hindi. Tahimik na lang siya dapat pero hindi pumalag siya. Tuloy-tuloy mo na yan. Palag ka na. Nation na pinahil. Opo. Kasi sinabi na lumabas na basa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Kinumpirma ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal siya sa pwesto, taliwas sa anunsyo ng Malacanang na nagbitiw siya out of delicadeza. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpapalit liderato sa gabinete 2:00 ng hapon nitong Lunes. Pero ayon kay Bersamin, kahapon lang siya nagpasa ng sulat na nagsasabing umaayon siya sa anumang desisyon ng Pangulo. Paliwanag ni Bersamin, wala siyang sama ng loob kay PBBM at hindi niya mamasamain ang naging pagpapasya nito. Kaya lang, okay. Kasi talagang karapatan naman ng presidente na maglagay at magtanggal ng sekretary. Ang naging problema dito, yung fake news kayo, mag-ina, magkapatid, magsyota, hindi magsyota. Ano ba talaga si Claire at saka si Bongbong Marcos? Kayo, mag-ama, ewan ko na kung anong tawag ko sa inyong dalawa, fake news kayo. Kasi bakit nyo sasabihin na nag-resign siya hindi naman? Tapos, bastos pa kayo. Hindi nyo inantay yung resignation, nag-announce na kayo. Sapat yan. Sasabihin, dapat naman medyo formal naman kayo. Office of the President Pag re-resignin mo ang secretary mo. Secretary mo yan, Bongbong Marcos. So, bigyan mo naman siya ng courtesy na antayin mong ipasa yung resignation bago ka mag-announce sa media. Animal kayo. Bastos talaga kayong dalawa ni Claire. Dahil kapag daw presidente ang nagdesisyon, wala na raw dapat hingin na rason. Pero inaamin ni Bersamin na dismayado siya sa pagkakaanunsyo ng palasyo dahil siya pa raw ang huling nakaalam ng pagkakatanggal sa kanya. Nang tanungin kung ano sa tingin niya ang rason ng kanyang pagkakasibak, Do not know. That's you ask them kung bakit nila without consulting me. The messaging should be clear. You ask them if they had a letter. Ako sa tingin ko, bakit to tinanggal? Naglilinis ng kamay. Linis kamay to, hugas kamay itong mga to na syempre nabanggit yung kanyang pamangkin ata yun yung Yusek. Nabanggit to. So tanggalin siya para sabihin na gumagalaw ang balakad niyan, no? Pero alam mo, Bersamin, gaya ng sabi ko, it's about time na manindigan ka dito. Imposibleng wala ding alam to si Bersamin. Dapat magsalita ka na. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it. Kasi alam mo, mali din itong mga diskarte ni Bongbong Marcos. Itong pinagtatatanggal niyang itong mga to. Remember, maraming alam itong mga to. Kahit yung pamangkin niya ito na
na binanggit ni Saldico, siguradong may alam. No? So, parang mali rin ang diskarte. But anyway, siguro talagang dahil sa kakakapit sa patalim ni Bongbong Marcos, kakakapit tuko sa posisyon, wala na siyang magawang tama. Sa bagay, mahirap na rin talaga palusutan to. Sobrang laki ng nakawan. Sobrang laki ng responsibilidad ni Bongbong Marcos. Tapos yung question pa ng patungkol sa kanyang kalusugan dahil siya po ay nagdodroga di umano, sabi ng kapatid. So, patong-patong na yon, hindi niya na kayang paikutin ng kumakain ka na lang ng tae kung mapapaikot ka pa ni Bongbong Marcos. Kaya ito, malapit na ito. Malapit na po. Because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Alas 12 ng tanghali noong Lunes, may tumawag daw sa kanya na malapit niyang kaibigan at sinabing pa-exit na siya bilang executive secretary. Ang sagot ni Bersamin, no problem. Ilang araw bago matanggal sa pwesto, itinanggi ni Bersamin ang eksklusibong report ng BNC tungkol sa napipintong pagpapalit sa kanya. Mayo naman itong taon, itinanggi rin ni Bersamin na isa siya sa target ng balasahan ng... Nararamdaman nyo na ba na talagang magalaw na ang barko ni Bongbong Marcos? Hindi na talaga stable, no? So kailangan na talaga tong matapos. Gabinete. As far as I am concerned, the executive secretary, the president. No, next topic po tayo ha. Ito nakita ko lang ha. Ang Malacanang may bagong spokesperson. Pakilala ko po ang bagong spokesperson. Si Pinky Castro. Nakita ko lang po ito, ha. Okay, pinick up ko. Kasi etong picture na ito, sabi, ay, Katsoli, ayan, obvious ba? Tanga. Itong mga trolls talaga, no. Pero itong picture na ito, marami pong kahulugan ito. At ito ay sapul na sapul. Dahil ito si Pinky Lacson, ibinaba mo ang sarili mo. Hinayupak ka. Ikaw, Pinky Castro. Sana, bilang Blue Ribbon Chairman, nasa gitna ka. Pero kitang-kitang nag-aabogado ka para kay Bongbong Marcos. Halatang-halata. Even yung pinagbintangan mo na dalawa, hindi mo pa nga nakukuha yung panig nila. Inakusahan mo na agad. Na as if siguradong-sigurado ka na kasalanan ng dalawang ASEC at si Bongbong Marcos ay malinis. Tapos sasabihin mo hindi ka nag-aabogado. So, parang nasa Blue Ribbon Committee ka, pero ikaw ay spokesperson ng Malacanang. Hindi ba sobrang dumi nun? Hindi ba sobrang kabadingan nun? Sana man lang, kung ikaw talaga ay makabongbong Marcos, wala namang problema yun eh. Karapatan mo yun, tumakbo ka sa partido ng alyansa. Kahit nakalaban nyo ni Tito Soto yan dati nung tumakbo kang presidente at sinisiraan nyo rin, ngayon kinakain nyo rin yung tain ninyo. Pero okay lang, bilang senador, kumampi ka na sa kanya, naiintindihan namin. Pero sana magpakalalaki ka. Huwag na huwag mong sasabihin na hindi ka nag-aabogado kay Bongbong Marcos, pero yun naman ang ginagawa mo. Kabaklaan yan, Brad. Sir, yung ginagawa mo. Tapos, umalis kang bilang Blue Ribbon Chairman. Bumalik-balik ka pa dyan eh. Hindi naman para imbestigahan ng dalawang partido. Sa simula pa lang, may desisyon ka na. Malinis si Bongbong Marcos. Saan papatungo yung ating investigasyon? Brad, magpakalalaki ka. Kung gusto mong tayuan si Bongbong Marcos, umalis ka sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Chairman. Kung gusto mong Blue Ribbon Chairman, umasta ka ng naaayon. Huwag kang parang abogado ni Bongbong Marcos. Yan lang naman ang sa atin. Di ba? Ang daming, alam mo, yung mga dating nasa gitna, ito napansin ko to yung dating walang pakialam sa Duterte, sa Marcos, sa Dilaw, yung ano lang, alam mo, gusto to si Ping Lacson dati. Gusto to si Pinky. Pero ngayon, lumabas ang totoong kulay. Tama!
si dating Senadora Miriam Santiago sa pagkakasabi sa iyo kung anong kunay mong katauhan, Pinky. Umayos ka. O ito, kapapasok lang. Tingnan po muna natin. Dito tayo magsimula. Nako, pambihira. Sige, basahin po natin ha. Ito po ay post ni Rowena Guanzon, Attorney Guanzon. Ang sabi niya, kumabig na si Tulfo. Ramon Tulfo, anong sabi ni Ramon Tulfo? Lumabas na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office dahil sa nawawala ang 50 million sa kanyang vault. Pambihira. Ako nagtatanong lang ha. Hindi natin alam kung fake news to, pero hindi naman siguro ito fake news kasi si Attorney Guanzon na nag-post nito sa Facebook niya. Nakita niyo may blue check pa, di ba? Tingnan natin, Post to ni Ramon Tulfo may blue check. Ayan, pinost din ni Attorney Guanzon. Ayan, discuss natin ba matindi ha. Bakit may 50 million sa vault ni J. Ruiz? Ito si J. Ruiz, kaklase namin to. Magkakaklase po kami. Ako, si Attorney Vic Rodriguez at saka to si J. Ruiz. Magkakaklase kami nung high school. So, hindi ko akalain na magiging connected din to sa politika, no? Pero, tanong, bro, bats, totoo ba ito? Ha? Pangalawang tanong, totoo ba tong post mo, Ramon Tulfo? Kasi alam naman natin din to, si Ramon Tulfo. Isa rin tong fake news. Binabalita lang natin kung ano yung sinasabi niya. Kaya bibigyan natin ng komentaryo. Pangalawang tanong, J. Ruiz, totoo ba ito? At kung totoo ito, bakit kami 50 million dyan sa vault na yan? At bakit nawawala? Di ba? Pangatlong tanong, parang bumaligtad ka, Ramon Tulfo. Ikaw ba tanong lang din to kay Mon Tulfo, ikaw ba may sayad na talaga? Dahil nagulpi ka ni Claudine, muntik ka pang magulpi ni BP Sara. Baka may sayad na yung utak mo. Kaya na, hindi na malaman kung anong ibabalita mo. Baka mamaya fake news na naman to ha. Ikaw pa naman inuknukan ka ng fake news. Kailangan sumagot ka rito, J. Ruiz. Totoo ba kaya ka natanggal? Pinapalabas dito, parang kinulimbat mo, 50 million. Para saan yun? Mamaya sagutin natin. Ang nagsabi sa akin yan ay isang pambira. Tweety bird sa loob ng PCO. Ba may Tweety bird sa PCO? Pangalawang tanong, Mon Tulfo, bakla ka ba? Kasi napapansin ko medyo mahilig ka sa birdie. Unusual di, kasi bihira talaga sa lalaki yung mahilig sa bird. Ngayon sabi niya, kahit magkapit-pitan tayo ng betlog. Yung dati niyang sabi, ngayon naman meron siyang Tweety bird. Diba? Parang medyo Mon Tulfo, ako sa akin lang, payo ko sa iyo ha. Medyo huli ka ng magbago ng identity. Ang tanda mo na hindi na bagay na ngayon ka pa magbabakla. Ha? Tigil-tigilan mo yung tigil-tigilan mo yung kahilig mo sa mga birdie. Kasi hindi na talaga babagay sa'yo. Kahit na magpa-transplant ka pa, ako hindi sangayon sa mga transplant pero mas lalo sa'yo, Mon Tulfo, hindi na talaga babagay. Kahit anong make-up ang gawin mo, magmumukha kang multo. So, medyo ibahin mo na. Kaya mo yan. Siguro, medyo pigilan mo yung sarili mo na kakahilig dyan sa Tweety bird. Next tayo. Bakit may ganong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety bird. Tweety bird na lang. Hindi totoo. Yun naman talaga yon. Bakit ka magtatago ng 50 million sa vault at sa loob ng gobyerno? Habang ang ating mga kababayan ay pag nasa lanta ng bagyo, magkano lang ang ibibigay? Halos hindi makakain. Halos minimum wage, hirap na hirap sa kanilang trabaho tapos kayo ay may 50 million dyan. Ready. Ibig sabihin, merong naka-ready na dapat gamitin na ang presidential communications. Ibig sabihin, posibleng pang communications, yung 50 million. Para saan yung communications? Pang optics, pang naratibo, ayan, pang marketing.
Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipapaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Grabe ka, Montulfo, sa pasabog mo. Talagang bumaligtad ka na. Kinana mo na si Bongbong Marcos. Naramdaman mo, pabaligtad na ang bangka. Palubog na ang bangka, kaya ikaw ay safety na. Pambira, oh. Oh, ay, nako. Pero alam mo ha, ako, dito sa point na to, yung 50 million kung may nawawala, hindi, I don't know. Pero yung itong ipambabayad sana sa influencers at vloggers na defender ni sa administrasyong BBM, totoo yan. Ako, naniniwala ako dyan. Naniniwala ako dyan. Kasi, ang dami talagang trolls. Ha? Bukod dun sa trolls ha, si Bongbong Marcos mismo, inamin niya may mga trolls siya. Sa katunayan, may mga kakilala ko, umaamin nga sila eh. Yung isa nga, pinost pa ni Banat Bay. Diba? Oh, gusto nyo, ilabas namin dito yung mga conversation. Oh, alam namin kung sino yung mga bayan. Lalong-lalo na yung dating Duterte na halos sambahin si BP Sara, biglang bumaligtad. Delegates yun. Bayad yun. Kami mismo, naalok kami. Oh, si ano naman yun, dating speaker, naalok kami. Baratan lang daw namin si Sara. Kaya alam namin, sa simula pa lang, talagang kakarnihin si BP Sara. Kaya ako naniniwala ako dito, ang sarap ng buhay. Hindi, totoo yung mga vloggers ng mga BBM. Ang sarap ng buhay ng mga animal na yan. Ush. Kumikita na sa YouTube nila. Kumikita pa sa ano. Oh. 'Di ba? Yung isa nga, yung gagong vlogger. Siya mismo inamin niya eh. Oh. 'Di ba? May mga bayaran talaga diyan. Mahalata nyo naman kung sino yung mga tuta ni Bongbong Marcos eh. Yung mga defenders. Kaya lang ito. Isa si Montulfo na bumaligtad. Okay? Pero abangan nyo tong sasabihin ko. Baka sabihin nyo tsamba. Ha? Makachamba na naman tayo. Unti-unti, mga vloggers lilipat na. Yung iba, na sinunog na nila yung bridge nila, hindi na sila makalipat sa Duterte, yung iba lilipat sa Dilao. Yung iba hindi na rin makalipat sa Dilao, gigitna. Pansinin nyo yan. Bro, hindi ko kayo nilaglag ha. Hindi ko naman kayo pinangalanan ha. Pero yung iba dyan, kaibigan natin. Oh. Tingnan nyo, gigitna yung mga yan. Oh, di, okay lang yan kasi yung pinambayad naman sa inyo galing din sa taxes eh. O, di ba? So, okay lang yan. Ha? Pero sila mismo, ramdam nila. O, ha?